Okay, pasok na natin si Diamond Slam and lahat po, pwede naman kayo mag-promote yung mga umakyat dito. Sana lang, kasi dati sa boxing ganyan ang ginawa ko. Ang dami kong natulungan na channel na nag-promote dito. Pag nakaalitan ko na, yun na, nagiging bashers ko na. Sana wag naman, Diamond Slam. What's up? Good afternoon, Diamond Slam. Hello, good afternoon, Sir Pao, Billy, Jigs. Gusto ko simulan sa ganito. Huwag na natin hanapin yung wala. Kung ano yung nangyari sa Gilas, yun yung mga, ang involved lang doon is yung kasali sa lineup at kung sino yung coach, kung sino yung mga naglagay dyan, no? Ngayon, tama naman sila, we need Kai Sotto, pero kasi si Kai Sotto, kahit anong gawin mo, kahit bigyan mo sakla, hindi talaga pwede maglaro eh. Ngayon, sa laro ng, tawag dito ipasok ko na rin yung Taipei, no? Ang napansin ko sa dalawang laro ng Gilas, sa Taipei at saka sa New Zealand, is it's more on, not a player problem, pero more on a coaching problem. Ooh. Kasi, okay. Yeah, coaching problem, kasi si Tim Cone, basang-basa na siya eh. May sistema siya, maganda, may ball movement compared sa last. Yung mga players, hindi marunong sila maghanap ng pasa, marunong sila kumuha ng tira kung nabibigyan ng chance. Ngayon, ang naging malaking factor nung ba't tayo natalo sa last 2 games is yung rotation ni Coach Tim Cone. Una, nung sa Chinese Taipei, nakadikit tayo dahil kay Justin Brownlee. Given na ang Chinese Taipei walang pangontra kay Justin Brownlee. Sa katawan, sa physical, sa talent, wala. Ngayon, sa New Zealand naman, ang naging problema naman is yung rotation niya. Napansin ko, masyado siya talagang reliant sa first 5 niya. More specific kay Thompson, kay Dwight, tsaka kay JB. Sa laro kanina, every time na makakahabol ang Gilas, wala yung tatlo. Nakaupo sila. Ang naglalaro is either si Newsam, si Tamayo, Edu, tsaka si Oftana. Minsan si Fajardo nakapasok, tsaka si Japet. Then, may momentum. Nakahabol tayo, naging isa na lang lamang ata ng New Zealand kanina sa first half. Malas na nga yun eh. Malas yun. Hinahabol sila. Ngayon, ta-timeout niyan si, ang New Zealand. Pagbalik, papasok si Brownlee. Papasok si Brownlee. Tapos, susunod niya si Clay Thompson. Si Thompson. Kitang-kita naman natin na napaka-effective nila Newsam, Oftana pag magkasama kasi una-una, may confident si Oftana. Sabi na natin off game siya kanina, pero pag nakita mo may klasa siya, titira siya eh. Ganon din si Tamayo.